Tuwing linggo, hindi mahulugang karayom ang tabing dagat ng Barangay Katarman sa Liloan, Cebu na napupuno ng mahigit 1,500 na mga turista. Hindi sila narito para mag-swimming, kundi para magmukbang ng fresh seafood by the seashore. 2 oras lang kasi mula sa Cebu City, matatagpuan ang 1.5 kilometrong Bonbon Beach na tuwing weekend. Ma'am, sir! Isda, sir! 50 pesos ang isang plastic. Fish namin! Nagiging palengke at food park. Sabado pa lang ng gabi, ang ilaw ng mga bangka parang mga tala sa dagat. Ibinabagsak na kasi ang mga bagong huling seafood na ibibenta kinaumagahan. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, kung kailan low tide, isa-isa nang nagsiset up ang mga magbibenta. Prepare na kami ng mga tinda namin. May mga mangingisda na ginawa ng tindahan ng kanilang nakaparadang bangka. Habang ang iba, nagtayo ng stall sa pampang. Pinasan mo di, ma'am, sir! Hello, ma'am! Swaki, ma'am! Tuyo! Pila man ninyo, ma'am? Ang tinda naman ni Veronica, halos hindi na sinikatan ng araw. Sold out agad! Ang kanya raw bestseller, shellfish, na galing pa ng Palawan. Ang shell nito, parang may mahahabang patusok. Spider shell sa Ingles. Saang sa Cebuano, bawat piraso na ibibenta ng 15 hanggang 20 pesos, depende sa laki. Ang saang, pinapakuluan lang at tinitimplahan ng asin. Kapag bumukas na ang shell, ang laman pwede nang tinidurin. Lamig Dili kabaylog baboy. Pag mabinta ang lahat, mga 40,000, tabang ko sa akong mga apo nga pag-eskwela. Ang usa, wana, nilupad na sa gawas. Oh, nakapalit og yuta. 200 square meter. May pira talaga sa saang, ma'am. Kasi grasya na yan sa amin. Bago tuluyang magliwanag, dumating na ang magkakaibigang Jean, May, Diana, Danny at Rose na dumayo pa mula Cebu City. Nagsimula na silang manghunting ng kanilang craving na swaki o sea urchin. Hype siya sa TikTok. Favorite ko talaga yung swake. So, gusto ko magpa-experience. It's a different setup kasi. Tapos yung sinulog, pero yung crowd here is like, nasa sinulog ka, pero yun nga, nasa seashore. Money down, money down! Money down! Ang nahanap nilang fresh swaki, 200 pesos, isang plastic na meron ng 40 to 50 pieces. Ano naman kaming puso dito? May puso dyan, may lato. Binuksan nila ito gamit ang kutsilyo at saka hinugasan sa dagat. Ang itim na parte ng swaki na siya raw dumi o digestive tract nito, tinanggal nila. Habang ang dilaw naman na laman, binuhusan ng sukang pinakurat. Talo-talo na! Worth the hype. Bukod sa mga shellfish, hindi rin nawawala sa seafood market ang sariwang mga isda, bangus, budlisan. Fish namin! Meron ding yellowfin tuna, 360 pesos kada kilo. Sa palengke, dito, 300 pesos lang. At para kumpleto ang dining experience, ang mga pinamiling seafood, pwede nang mukbangin sa dalampasigan mismo. Cheers. Sir, tuwa sa isda, sir, be! Tanggit, sir! May mga nag-aalok kasi rito ng paluto, dampa style. Meron din ditong mga nagpaparenta ng mga upuan at mesa. Akong parenta sa Bangko of Lamisa, 150. Ang pamilyang ito mula Lapu-Lapu City, family bonding na raw magpaluto rito tuwing linggo. Sunday, marami tao kasi may family day yung Sunday. Taong 2020 nung binuksan ang Sunday Coastal Market sa Bonbon Beach. Pero nito lang daw Disyembre nung simulan itong dagsain ang mga bisita.
matapos maitampok ng mga local vlogger. Kaya ang ilang mga mangingisda dumarayo na para dito rin magtinda, gaya ni Ramonito. Maray, Talibon, Bohol. 5 oras ang biyahe ni Ramonito. Maibenta lang dito ang mga inani niyang guso, isang klase ng seaweed. Mas mura. 50 pesos ang isang plastic. Mura kag nahigaw dagat. Pati si Jeffrey, naengganyo na rin kumuha ng pwesto dito sa Coastal Market. Nakakuan ko bang animdot mani diskarte ko mortay na ano. Nisukay ko, lapo ka baldi. Kada Domingo nakakusong niabot siya 40 ka baldi, 50, 60. At hindi lang seafood meron dito. Meron ding lechon, ice cream, pati mga prutas. Murag gapista guys ug ang pagkaon gabaha. Samantala, dahil sa pagdagsa ng mga bisita, tinututukan ngayon ng pamunuan ng Barangay Katarman ang pagdami rin ng basura sa kanilang barangay. Yung mga plastic, kung ano pang maiwan dyan na mga trash, yung mga nagtitinda naman ang inutusan natin. Tapos, the following day, si barangay naman, siya naman yung kukuha doon sa lahat ng mga naiwan na garbage. Makita mo sa mga tindera o sa mga customer nga na dire na ilang na basura lili ko nila ililindire ilang dalhon on bali kay makubang padaling baybayo. Known for its abundance marine life, Cebu has always been a hub for seafood lovers. We are hopeful that we can boost our tourism industry, most especially the sea tourism industry sector. May bagong dahilan na naman para bumisita tayo sa Cebu. Pero tandaan, alagaan ang ating mga karagatan para hindi ito magdadamot ng biyaya.